Hi guys, I'm on my way home. Galing ako sa office. I had to take care of some paperworks. I had to finalize my the approval of my leave. So I'm on leave tonight. As you can see, yun pala na. I'm on leave from work. I'm applying for a leave of absence until the end of the year. Hopefully it will be granted. I just need to detox and readjust my new schedules in life. So yun ang status ngayon. That's why I'm on my way home. I don't have any on-air program until the end of the year. I filed for a leave of absence. Baka kasi hanapin niyo po ako. In-approve naman until Friday lang this week yung leave ko. Pero granting that I can support, no? Kasi ang reason ko ay mental health break, no? I just need to detox, no? Granting that I can support it with documents, which I can naman. I will get it from a doctor. Probably on leave until I'll probably be on leave until the end of the year. So naka-leave po ako. Okay na ako sa bahay muna. Next year, I hope to be renewed. I hope to be refreshed. Diba? When I go back to radio, I cannot help it because my job consumes me as a person. Siguro yun ang problema sa akin kasi I give my all to what I do. So, pag may nangyayari, para akong it sends me into a tailspin kapag may movement, no? Hindi ako maka-adjust kasi I'm emotionally attached to everything I do. So magdi-detach lang ako kasi things happen so abruptly, so hastily, so sudden. That's why I will just detach myself from the schedule, no? And when I get back next year to my regular show, I'm in a better place. I'm in a better shape, better well-being, and everything better. I don't want to cap the year with me feeling down and feeling anxious about things. I have to save my sanity for me, for my cats, for my dogs, for my daughter, for my mama, for my kuya, for everyone. I'm coming to a realization that work isn't everything. If it consumes me, the entire me, then I have to save a piece of me. But of course, I need work to survive. So I am taking the time to rest, no? Ano daw? Nai-announce na niya na leave siya until the end of the year. Oh my gosh! Tinuloy niya talaga. Oh, wala na siyang pasok. Araw-araw na siyang live. OMG. Talaga? Grabe naman yung absent na yun. Mula buong December. Nakakaloka. Why oh why? So last niya na kanina, last pasok niya. Wala lang. Baka hindi na talaga siya happy. Hindi ko alam. Hindi ko alam na tutuloy niya yan. Ay. Umuwi na daw siya. Baka magpe-petty nights yun. On leave siya ng 2 months. Na-approve na daw. Oh, wow. Totoo ba? Nakakaloka yun, ha? Hindi ako pwede mag-leave. Kailangan ko ng trabaho. Sa bagay, totoo yan. Need niya mag-detach for his sanity. Sa bagay, hindi kasi nabibili yun ng pera or ng kahit na ano, diba? Yung peace mo tsaka yung sanity. So, okay, sige, gets ko na. Ano ba? Ako na nga.
May saksakan nito? Wala. Sige, matulog ka na, Mi. Tulog na. Hindi ba siya nagsishare sa'yo ng mga plan niya? Well, nag-deactivate kasi ako, di ba? And hindi naman kaya masyado makapag-usap nang andito ako. So, paano may mga ginagawa siya doon, may ginagawa ko dito. Ano ba, Mi? Doon ka na nga. Doon ka na Hindi na nakakatuwa. Istorbo yung live ko eh. Parang gusto ko mag-hotel na. Alam niyo yun. Pero magkakaiba kasi talaga ang tao. 'Di ba? May mga kaya, may mga hindi. So, in his case, baka sobrang lalim ng sugat sa kanya. So, I understand. 'Di ba? Kasi doon talaga siya nag-invest eh. Eh, 'di ba may mga kasabihan nga na love your job, not your company. Kasabihan yun, naririnig ko ah. So, yun lang. Baka siya kasi talagang binuhos niya lahat eh. Ayun. But anyways, damayan mo na lang siya pag uwi. Of course. Ako nga unang-unang tumamay sa kanya. Alam niyo ba, na magkaaway kami for 2 months, pero nagbabati lang kami. Nung nag-resign siya, ako yung lumapit sa kanya. Kasi I know how it feels. Dahil ang buhay niya ay ang energy. Yan ang number 1 priority niya, more than anyone else and anything else. So, ayun. Kaya, of course, di nyo na kailangan sabihin yan sa akin.